magiging mas tahimik na ang mga bagay sa harapan ng digmaan ng Russo-Ukraine. Ipinakita ng mga bagong kuha na nakabuo ang Ukraine ng tila isang tunay na stealth attack drone. Tinawag itong multo sa kalangitan. Pinagsasama ang makabagong aerodynamics at hilig ng bansa sa pagbibigay ng makabuluhang pangalan sa mga drone para sa mga operasyon sa gabi. Hindi ito binagong komersyal na quadcopter na nilagyan ng pampasabog. Ang nakikita natin ay isang malaking pag-unlad sa teknolohiya ng drone ng Ukraine. Mula sa maliliit na drone at medyo simpleng tagadala ng bomba, umabot na tayo sa isang espesyal na ginawa. Jet-powered na stealth platform na gumagamit ng mga prinsipyo ng disenyo mula sa pinaka-advanced na stealth aircraft. Habang pinananatili ang pilosopiya ng pagiging expendable, mass production, halos pabaya na pangangailangan para sa inobasyon, at muling paggamit ng mga umiiral na resources, na siyang dahilan kung bakit naging napaka-epektibo ng mga Ukrainian drone sa simula pa lang. Tandaan na ang limitadong impormasyong mayroon tayo ay nagpapahiwatig na ang mga misteryosong drone na ito ay kasalukuyang sinusubukan sa maliit na bilang. Malamang na sinusuri ng Ukraine ang kanilang bisa laban sa air defense at counter-drone operations ng Russia. Pero kahit sa mga maliliit na sulyap na ito, sa ilang malalapit na kuha ng mga naitabing drone, maaari nating ipalagay na baka muling itulak ng mga ito ang hangganan ng drone warfare. Alamin natin kung paano gumagana ang mga drone na ito, paano sila naiiba sa luma, at bakit mahalaga ito. Mapapansin agad na ang stealth drone ay kakaiba sa karaniwang inobasyon ng Ukraine sa digmaan. Walang mga bastang modifikasyon, duct tape, pampasabog o kamera, at mga pinalit na pyesa na karaniwan sa mga naunang programa ng drone nila. Sa halip, makikita ang larawan ng makinis na sasakyang panghimpapawid na parang likha ng mga inhinyero ng aerospace sa Northrop Grumman na may walang hanggang pagpipilian sa materyales at budget. Ang drone ay may low-profile delta wing configuration na may nakatagilid na vertical stabilizer. Pinili ang delta wing para mabawasan ang radar cross-section. Kaya't naging disenyo ng modernong military aircraft mula 1,700 70s pataas. Ang kakulangan ng tamang anggulo ay pumipigil sa radar-based air defense systems na matukoy ang mga sasakyang panghimpapawid. Mas kaunti ang alon na natatanggap ng receiver dish. Ipinapakita ng software na mas maliit ang sukat nito kaysa sa totoong laki. Kaya nagiging hindi ito gaanong nakikita o tuluyang hindi pinapansin. Ang nakatagilid na vertical stabilizer ay gaya ng mga klasikong disenyo ng stealth aircraft na kadalasang may dalawang ganito. Tingnan mo ang F-18, F-35, F-100 at 17 stealth fighter. O alisin na lang ang mga ito. Ang B-2 Spirit at paparating na B-21 Raider stealth bombers ay kahawig ng stealth drone na iniulat noong 2024. Ang vertical stabilizer ay kompromiso sa disenyo para matiyak ang sapat na paglipad, aerodinamika at katatagan ng eroplano. Ipinapahiwatig ng mga pagkakatulad na ang bagong disenyo ay posibleng version ng mas lumang disenyo na malinaw na suma sa ilalim na sa aktibong pagsubok ng hindi bababa sa 1.5 taon ngayon. Ang kulay abong o itim na finish na mahirap matukoy dahil sa reflection ay bagong inobasyon para sa mga drone. Ginamit ito dahil kaya nitong sumipsip imbes magbalik ng electromagnetic energy sa iba't ibang spectrum. Makikita ito sa ilang larawang nakita natin ng sasakyang panghimpapawid. Ang bawat bahagi ay maayos ang daloy sa kasunod. Halos walang pagitan sa katawan, pakpak at buntot. Sa habang wala pang 10 talampakan at 8 talampakang pakpak, mas maliit ito kaysa sa dating version ayon sa social media. Ang platapormang ito ay balanse sa pagitan ng natutukoy at kakayahan. Mas maliit ito kaysa karaniwang United States o Russia stealth drone na kadalasan ay 14 to 15 talampakan ang haba at mas malaki ang pakpak. Kasabay nito, sapat naman ang laki ng drone para magdala ng mga pampasabog na kayang makasira o makapagpabagsak ng mga tangke, radar battery o posibleng mga gusali. Hindi pa alam ang aktual na pagkakagawa ng drone sa paggawa ng video na ito, pero maaring magbigay ng ideya ang naunang modelo. Batay sa limitadong pagsusuri ng pampublikong impormasyon. Tila walang pinalakas na frame ang drone at gumagamit lang ng carbon fiber at fiberglass. Isa ito sa mga pinakamalamang na kombinasyon para sa balanse ng tibay, tatag, at kakayahang lumipad.
Ang komposito na materyales sa ibabaw ay hindi gaanong sumasalamin sa radar kaysa metal, kaya nakakatulong ito sa stealth profile. Mas mahalaga, ang composite ay magagawa sa iba't ibang pasilidad ng Ukraine nang hindi kailangan ng malaking industrial na infrastruktura, gaya ng sa eksaktong metal na eroplano. Hindi ito gaya ng dating disenyo na may kahoy na balangkas at maaring magpabigat. Siyempre, maaaring mayroon pa ring uri ng balangkas ang bagong modelo. Ang limitadong impormasyon at umano'y mahinang sistema ay nagpapakitang hindi iyon ang kaso. Ang pagpapaandar ang pangunahing inobasyon na nagtatangi sa mga karaniwang drone at dating modelo. Dati, ginagamit ng drone ang dekuryenteng motor para paikutin ang propeller. Dahil dito, nakakakilos ang drone ng medyo mabagal papunta sa direksyon ng target ayon sa pamantayan ng makabagong abyasyon. Ayon sa unang video, pinapagana ang mystery drone ng United States. Made SW, 140B micro turbojet engine. Hindi lang pagpapalit ng makina, binabago rin nito ang operasyon at itsura ng drone. Ang jet propulsion ay mabilis na nakakabawas sa ilang problemang nararanasan ng mga propeller-powered drone. Ang pagtanggal ng malalaking propeller blades ay malaki ang nababawas sa radar signature at ingay. Ang mabilis na galaw ng dulo ng propeller ay nagdudulot ng kakaibang radar returns at ingay na madaling makilala ng bihasang operator. Kaya pwedeng maglunsad ng kontrahakbang. Malamang drone din nila ito. Pero mahihirapan ang mga ito dahil sa bilis ng jet propulsion. Ang propeller drone ay tumatakbo sa 325 milya kada oras. Samantalang ang jet-powered platform ay kayang lumagpas sa 200 milya kada oras. Hindi lang nito napapabilis ang pagdating ng drone sa target, kundi pinipigilan din nitong matarget ito gamit ang tradisyonal na paraan. Ang mga operator ng depensa sa himpapawid at drone ng Rusya, na sanay sa pagsabat ng mababagal na target, ay biglang nahaharap sa mga banta, tumatawid sa aktibong linya ng harapan, sa loob lamang ng ilang segundo, at nakakarating ng mas malalim kaysa dati. Hindi gaanong epektibo ang simpleng drone at putok ng baril kung biglang at tahimik dumaan ang target. Gayunpaman, may mga problema sa jet propulsion. Ang mga turbojet ay naglalabas ng mas maraming init, na isa pang palatandaan na sinusubaybayan ng mga dedikadong infrared detection system at maaaring magbawas sa ilang mga benepisyo ng pagiging stealth. Mas mataas ang konsumo ng gasolina kaysa sa electric system, kaya limitado ang range at loiter time dahil sa heat signature. Ang di pagkita ng makina sa larawan ay nagpapakita na matatag ang jet sa framing, isa sa mga palatandaan ng stealth na disenyo. Ngayon, may espesyal na cooling system ang mga jet na gumagamit ng balbula para ihalo ang malamig na hangin sa exhaust at palamigin ito bago lumabas sa eroplano. Sa maliit na plataporma gaya ng drone, malabong mangyari ito. At ito ay binabawi na lang sa pamamagitan ng paggamit ng mas maliit na makina na may mas mababang power output at mas kaunting init na nalilikha. Isang malaking kahinaan ng jet propulsion ay ang dagdag nitong komplikasyon at pagiging bago na perpekto na ng mga Ukrainian ang pagmomodify ng commercial quadcopter at nakagawa ng mga dedikadong modelong gaya ng Baba Yaga. Pero ang pag-integrate at pagpapanatili ng micro-turbojet engine ay nangangailangan ng ibang technical na kaalaman at supply chain. Ang mga makina ay hindi basta-basta nabibili at hindi rin kasing dami ng mga simpleng first-person view drone na maaaring gamitin para sa mga modifikasyon. Kailangang gawing bago ang buong fuselage. Pinapakita nito kung gaano karami ang nagagawa ng Ukraine sa pagdala ng bagong drone sa frontline sa wala pang 2 taon. Ang SW-100 at 40B ay tamang timpla ng micro-turbojet technology. Mas matipid ito sa gasolina kaysa sa mga dating makina. Pero napanatili ang thrust-to-weight ratio para sa mabilis na paglipad. Hindi tulad ng malalaking komersyal na makina, ang SW-100 at 40B ay dinisenyo para sa walang pilotong operasyon. Mainam sa mga mahilig sa modelong eroplano at nag-aalok ng pagiging maaasahan at simpleng pagmamantayan para sa labanan. Ang makina ay nangangailangan lamang ng maliit na pinagkukunan ng gasolina, isang starter na baterya, at isang payak na control system para gumana. Mukhang bunga ito ng natutunan ng mga Ukranyanong inhinyero sa dating eksperimento. Ang 2024 na modelo ay gumamit ng mas madaling hanaping makina gaya ng JetCat P400 Pro mula Alemanya. Gayunpaman, ang JetCat ay 6-7 beses na mas mahal kaysa SW-100
at 40B kaya't isa ito sa pinakamahal na bahagi ng paggawa. Taliwas ito sa pilosopiya ng paggawa ng murang frontline drone na matibay at pwedeng magamit ng paulit-ulit pero itatapon rin sa huli. Dagdag pa, ang German na makina ay mabilis gumamit ng gasolina kaya nalilimitahan ang operational range at flexibility ng drone na patuloy pang pinagtatalunan. Mahalaga ang mga pagkakaibang ito sa operasyon ng Ukranya. Mas mataas man ang performance ng JetCat sa laboratorio, malakas itong kumonsumo ng gasolina kaya kailangan ng mas malaking tangke na magpapalaki at magpapabigat ng drone. Ang P400 ay may 400 at 25 thrust, samantalang ang SW 100 at 40B ay 140 lang. Kaya mukhang nabawasan ng husto ang timbang ng katawan. Kaya pwede na ang mas mahinang makina. Dahil dito, sapat lang ang lakas ng makina ng drone para dalhin ang kargamento, tulad ng pampasabog o surveillance package, papunta at posibleng pabalik sa destinasyon. Kahit revolusyonaryo ang disenyo at propulsion, mukhang hindi napaganda ng Ukranya ang armamento dahil walang makitang malinaw na armas sa mga larawan. Kaunti lang ang mapagbasehan natin, maliban sa paggamit ng mga naunang kagamitan sa pagsubok bilang pundasyon. Ginamit ng Ukranya sa naunang drone ang parehong subok na pampasabog na sumira sa armor ng Russia sa daan-daang pag-atake. Mukhang kayang dalhin ng drone ang parehong mga ulo ng pampasabog ng rocket-propelled grenade, P2RKG, 3 na anti-tank granada, at mga custom na ginawang shape charge na naging dahilan kung bakit napaka-epektibo ng mga first-person view drone ng Ukranya. Ipinapakita nito ang klasikong pilosopiya ng Ukranya sa labanan. Kung epektibo, ipagpatuloy hanggang may mas mainam. Ang pagkakatugma ng payload ay may mahahalagang benepisyo. Una, alam na ng puwersang Ukranyano ang epekto ng mga sandatang ito sa iba't ibang target ng Rusya. Kaya, maaari mong gamitin ang eksaktong uri ng pampasabog depende sa kung ano ang tinutugis mo sa bawat misyon. Pangalawa, ang mga kadena ng lohistika para sa mga pampasabog at bahagi ng ulo ng bala ay naitatag na. Umaasa sa malalaking inventaryo ng mga ulo ng bala mula pa noong panahon ng Soviet na ngayon ay unti-unti nang nauubos at pinapalitan ng mga padala mula sa kanluran. Mas mahalaga, hindi na kailangang magsanay muli ng mga drone operator sa bagong mga sistema ng armas. Maaari silang mag-focus sa pagmaster ng natatanging kakayahan sa paglipad at lihim ng plataporma para magplano ng bagong atake at magsagawa ng iba't ibang misyon sa himpapawid. Bagamat wala tayong eksaktong detalye tungkol sa kapasidad ng kargamento, malamang ay magiging katulad ito ng nakita natin sa iba pang matagumpay na plataporma ng Ukraine. Sapat lang para magdala ng warhead na kayang sumira ng tangke sa pinoprotektadong himpapawid. Ang drone ay parang maliit na kopya ng isang stealth bomber gaya ng totoong modelong eroplano. Ginawa ito para maglunsad ng eksaktong atake sa mga high-value target na protektado ng karaniwang depensa. Kung mabagal o malaki ang target, mabilis at maliit na drone ay halos hindi mapapansin pero agad na delikado. Para maintindihan kung bakit bilib kami sa drone na parang stealth bomber na may 3 litrato lang kami, kailangan nating ihambing ang paraan ng Ukraine sa mga stealth drone program ng mga pangunahing militar na kapangyarihan. At para gawin yon, kailangan lang nating pumunta sa Rusya at Amerika. Ang S-70 Okhotnik B ng Rusya na nangangahulugang mga ngaso ay sumasalamin sa tradisyonal na pagdevelop ng stealth drone. Isang napakalaking 60 talampakang lumilipad na pakpak na dinisenyo bilang katuwang na sasakyang panghimpapawid para sa mga multi-role na fighter. Sa papel, kahanga-hanga ito at may stealth na disenyo na katulad ng western na modelo. Sa una, ganoon nga ang itsura. Pero lumabas sa mga larawan na sinira ng Russia ang isang nagwalang drone, habang pinabagsak ng Ukraine ang isa pa para ipakita ang totoong sitwasyon sa likod ng propaganda. Ang mga na-recover na labi ay may siwang sa panel, metal, at mababang kalidad ng pagkakagawa na nagpapakitang katawa-tawa ang pahayag ng stealth nito. Dumaan din sa ganito ang reconnaissance, 170 Sentinel ng Amerika. Pero tinulak nito ang hangganan ng unmanned aerial vehicle. Pinagsasama ng mystery drone ng Ukraine ang modernong stealth technology at disenyo para sa surveillance missions, kaya't kabilang ito sa natatanging kategorya. Hindi ito sinusubukang maging reusable intelligence platform tulad ng reconnaissance, 170, at hindi rin nito tinatangkang tapatan ang mga theoretical na kakayahan ng Okhotnik B. Sa halip,
Ito ay kumakatawan sa isang bagay na maaaring mas mapanganib. Isang stealth-ish na plataporma na dinisenyo mula sa simula upang maging expendable. Mahalaga ang pagkakaibang pananaw sa aktwal na paggamit. Dapat mag-ingat ang Russia sa paggamit ng kakaunti nitong Kotnik B prototype sa totoong labanan para makatipid sa matagal ng digmaan. Ayon sa makabagong pamantayan, maingat na pinamamahalaan ng United States ang pagpapadala ng mga bantay para maiwasan ang pag-uulit ng senaryong may babagsak. Ginagaya ng mga dayuhan ang teknolohiyang ito, katulad ng sa Iran noong 2011, kaya nananatiling malaking lihim ng bansa ang makabagong drone. Sa kabilang banda, mukhang gumagawa ang Ukraine ng mga stealth drone na partikular na dinisenyo para mawala o masira sa labanan. Hindi layunin na maibalik pa sila. Ang kailangan lang nilang gawin ay maabot ang kanilang mga target at sumabog. Ang pag-usbong ng mga Ukrainian stealth drone ay nangyayari sa panahong nagpapakita ng mas maraming palatandaan ng pagkapagod at pagkabigo ang mga Russian air defense system. Noong Mayo, winasak ng Ukraine ang Russian Buk-M3 anti-aircraft missile system at Uragan-1 multiple launch rocket system. Noong unang bahagi ng Agosto, nakamit ng Ukraine ang isa pang mahalagang tagumpay sa pamamagitan ng pagsira sa isang S-300 air defense system sa sinakop na Zaporizhia. Napatunayang halos walang silbi ang mga stockpile ng S-300 ng Iran mula Russia nang subukan laban sa puwersa ng Israel at United States. Ang S-300 at mas advanced na S-400 air defense system ng Russia ay nilikha noong panahong malaki ang banta mula sa himpapawid. Mamamahaling mga plataporma na sulit gamitan ng mamahaling interceptor missiles. Diretso lang ang ekwasyon. 1 milyon lang ang gastos sa missile para sirain ang 100 milyong bomber o fighter jet. Kahit na-develop ng Rusya ang S-500, pareho pa rin ang konsepto. Sulit ang long-term investment sa radar at 1 beses na gastos sa missile para ma-intercept ang stealth aircraft. Baliktad na ngayon ang ekwasyon dahil sa mga drone. Sa halagang 20,000 hanggang 50,000 bawat drone, hindi na praktikal gamitin ang missile laban dito. Hindi gagana ang tradisyonal na paraan sa daan-daang drone. Sa halip, naging pangunahing paraan na ngayon ang paggamit ng electronic countermeasures, labanan ng drone laban sa drone, at mga opsyon na malapitan, tulad ng tradisyonal na putukan para makasabay. At parehong panig ay todo sa paggamit ng teknolohiya para matukoy ang mga drone at pagkatapos ay magpadala ng mga jammer para hindi na makarating ang mga ito sa kanilang target. Ang stealth features ng bagong plataporma ng Ukraine ay target ang kahinaan ng mga bagong depensa. Hindi karaniwang gamit ang tradisyonal na air defense sa pag-detect ng drone. Mas umaasa ang Rusya sa maliit at maikling abot na radar para sa mabilis na tugon. Ginawa ang mga sistemang ito para saluhin ang mga drone na patuloy naglalabas ng electromagnetic waves para sa control signaling o may malaking radar cross-section dahil sa laki ng disenyo nila. Ang pinakinis na drone design ay nakakailag sa radar ng sistema. Ang disenyo nito ay kayang gumana gamit lang ang inertial at global positioning system positioning. Kaya hindi na laging kailangan ang komunikasyon sa operator at natatapos ang misyon kahit walang tuloy-tuloy na remote control. At ang jet propulsion ay nagdadagdag ng bilis na nagbibigay daan sa drone na makatakbo ng mas malayo at maiwasan ang mga traditional na drone na makahabol. Layunin din ng mga bagong sistema na palakasin ang psychological warfare ng Ukraine. Ang mga Russian operator na sanay sa predictable na drone threats ay biglang naharap sa mga platapormang bigla na lang lumilitaw at nawawala sa kanilang screen. Ang stress ng posibleng hindi makita ang stealth penetrator habang iniiwasan ang maraming first-person view drones ay maaring magdulot sa mga sundalong Ruso na umatras o sumuko sa paparating na puwersa ng Ukraine. Mas epektibo na ngayon ang drone na may mas advanced na stealth sa pagbabago ng ekonomiyang labanan. Kahit mura o madaling i-retrofit, madalas masira o mawala ang first-person view drone. Sa isang pagkakataon, mga 5 unit ang kailangan para tamaan ang isang target. Ayon sa isang ulat ng Wired, nagtagumpay ang Ukraine na makamit ang malaking tagumpay sa pamamagitan ng pagpapataas ng success rate ng mas mataas na kalidad ng mga drone mula 30 hanggang 70%. Dahil dito, ang murang drone ay nagdudulot ng mataas na gastos na umaabot sa 6 na digit. Karaniwan ito para sa mga totoong mataas ang kalidad na modelo o mga long-range na drone na ginagamit sa digmaan. Kung magtagumpay ang stealth drone, pwedeng ilipat ng Ukraine ang ilang resources mula first-person view drones sa paggawa ng stealth drone.
Kung kayang gawin ng stealth drone ang ginagawa ng first-person view or advanced models, sulit ang dagdag gastos. Hindi ibig sabihin nito na babagal ang pag-atake ng Ukraine. Sa halip, mas pinapataas nito ang posibilidad na magtagumpay ang bawat pag-atake, nagbibigay ng mas malaking kumpiyansa sa mga operator ng Ukraine na maging mas matapang at mas makalikha sa kanilang mga diskarte. Balikan natin, umabot na sa mahigit 20,000 first-person view drone bawat buwan ang produksyon ng Ukraine. Pero ang mga advanced na plataforma tulad ng long-range strike surveillance at bagong stealth models ay kakaunti kumpara sa dami niyon. Halimbawa, nasa 3,000 at 1,000 babayaga. Multiple bomber drones ang nagawa ngayong 2,000 at 24. Kahit madoble ang bilang, mga 60,000 bomber drones pa rin ito. Kasama na siguro ang bagong stealth na kategorya. Malamang umabot sa mataas na triple digits ang bilang ng stealth drones sa 2025. Kung indikasyon ang halos di nila pagbanggit sa balita mula sa magkabilang panig ng labanan, siyempre, maaaring ginagamit sila para sa mga high priority na target at napagkakamalan bilang ibang sistema o kaya'y tinatago ng Russian media upang maiwasan ang mga eskandalosong ulat. Malamang na ang palihim na paraan ay magiging bahagi lang ng antas-antas na sistema at hindi mababago ang buong estratehiya. Sa sistemang yon, ginagamit ang first-person view para sa saturation attack at pagmamanman. Pangwasak ng malalayong target ang long-range na modelo. Gamit ang stealth platform, natutukoy at napapakinabangan ang mga kahinaan sa sobrang disenyong sistema laban sa kasalukuyang banta. Ang epekto ng Ukrainian stealth drone ay lampas pa sa kasalukuyang labanan. Ang nakikita natin ay isang maliit na bansang nangunguna sa makabagong digmaan. Nakakamit na nila ang produksyon at inobasyon na dati para lang sa mga superpower sa pamamagitan ng malalaking budget sa depensa at mga dekada ng mga programang pananaliksik. Ang kombinasyon ng mga komersyal na micro-turbojet engine, malawak na naabot na composite materials, at open source na mga prinsipyo ng stealth design ay nangangahulugan na ang tanging tunay na hadlang ng Ukraine sa pagpasok sa digmaan ay kung gaano karaming tao at pera ang kaya nitong ilaan para lutasin ang isang problema. Pagkatapos, ang mga bersyon ng disenyo ay maaaring subukan sa aktwal na labanan laban sa totoong kalaban upang lalo pang mapabuti. Nakikita natin ito kapag ang dalawang module na sabay ginawa ay kasing iba na ng fighter jet na na-develop sa loob ng 2 dekada. Napapaisip tayo kung ano pa ang mga hindi natin alam sa arsenal ng Ukraine. Maaaring maging laos din ang ilang larawan natin ngayon pagkalipas ng ilang buwan. May mas maganda, mas mabilis, at mas palihim pang modelong paparating. Salamat sa panonood. At kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa industriya ng drone ng Ukraine, panoorin mo ang video na ito. At para manatiling updated sa mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine, pati na rin sa pandaigdigang geopolitics, mag-subscribe ka sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.